Kadalasan ng mga empleyado ay binabalak magnegosyo dahil sa hawak mo ang sarili mong oras, be the boss of your own business, at syempre, hindi mawawala yung yayaman at kadami ang pera mo. Kaya panoorin mo to kung binabalak mong magnegosyo. Well, nag-umpisa lahat yung year 2020. Tumawag yung kaibigan ko sa akin. Ang sabi niya, meron daw siyang business opportunity. Baka daw gusto ko. Nung panahon na yun, gustong-gusto ko talaga makapagnegosyo. Tinanong ko agad yung kaibigan ko kung ano ba yung business opportunity yung sinasabi niya. At ang sabi niya, magtinda daw kami ng automotive battery. Ang kaso, wala akong kanamanam sa pagtitinda ng automotive battery. Kahit katiting na experience sa pagtitinda ng automotive battery o ng battery, wala akong idea dito. Kaya ang tanong, paano ko papasukin yung isang bagay kahit wala akong kalam-alam tungkol dito? Ang naisip ko, dahil may alam ako sa sales, ay pinagbutihan ko lang ang pagbebenta dito. Habang pagtagal, unti-unti kong natutunan kung paano ba ibenta ang automotive battery. At naintindihan ko ang bagay-bagay paano ba ito ibenta, lalo na yung mga technical features nito. Dahil sa pagtatsaga at pagsusumikap natin, dumating din sa punto na nagamay na natin to. At ngayon, 4 years na tong business natin na automotive battery. Kung binabalak mo mag-umpisa ng negosyo, kailangan mo ng 3 bagay na to. Una, kailangan mo daw ng pera. Siyempre, yung pera, pangpuhunan. Pangalawang bagay na kailangan mo pag binabalak mo magnegosyo ay kailangan daw ng magandang pwesto. Doon sa pwesto na yun, siyempre, kailangan matao. Doon natin itatayo daw yung tindahan natin. At ang pangatlo ay, syempre, kailangan hindi tayo maghiyain. Kailangan magaling tayo magbenta. Ano sa tingin nyo? Tama ba yung mga sinabi ko na yun na kailangan natin yung 3 bagay na yon para makapag-umpisa o para makapagsimula magnegosyo? Kasi kung titignan natin, kung yun ang magiging batayan natin, panigurado, 99% hindi tayo makakapagsimula sa iniisip nating negosyo. Bakit kanyo? Kasi yung number 1, pera. Yan lagi ang problema ng lahat ng mga nagpaplanong pumasok sa pagnenegosyo. Pera ang problema. Lagi na lang pera. Laging yan ang naririnig ko. Lalo na sa mga kaibigan ko, pag tinatanong ko sila kung gusto nilang magnegosyo, lagi nilang sinasabi, wala pa silang pangpuhunang pera. Ito, may example ako sa inyo. Si kasosyong Arvin Urubia. Ewan ko kung kilala nyo din siya. Pero ako, kilalang kilala ko siya. Siya ang magpapatunay na kaya nating makapag-umpisa ng negosyo kahit walang pera at pwesto. At nagkaroon sila ng isang matagumpay na clothing business. Meron silang 2 bagay na ginawa para maumpisahan ng kanilang clothing business nang hindi gumamit ng pera at hindi gumamit ng pwesto. Gusto nyo bang malaman kung ano yung ginamit nilang diskarte para makapag-umpisa ng negosyo nang walang nilalabas na puhunan? Pre-sell at start from what you have. Sige, papaliwanag ko tong 2 na to. From the words na start from what you have, ito kasing sila kasosyong Arvin, yung grupo nila, mahilig sila sa kotse. So, yung clothing business na itinayo nila ay patungkol sa mga car enthusiast. From mahilig sila sa kotse, ang naging customer ngayon nila ay yung mga taong mahilig sa kotse. Yung pre-sale, ginamit nila, una, gumawa muna sila ng design. Siyempre, paggawa ng design, di mo naman kailangan ng puhunan dito. Basta meron lang kayo kasamahan na magaling sa paggawa ng design. Tapos, doon sa design na yon, wala pa yung produkto, inalok na nila yung t-shirt na gamit yung design na nabuo nila. Tapos, nung nakalikom na sila ng mga orders, hiningi na kagad nila yung bayad. Tapos, yung bayad na nakuha nila ngayon, yun yung ginamit nila ngayon pagpapaprint dun sa may mga printing shop na. Siyempre, wala pa nga silang puhunan, wala pa silang mga equipments. So, nagpagawa at nagpaprint lang sila. Nung na-print na, nung nakuha na ulit nila yung t-shirt na buo na, tsaka ngayon nila ibinigay doon sa mga kaibigan na napa-order nila. In short, kumita sila ng pera nang walang nilalabas na puhunan. Yun ang konsepto ng pre-sale at ng start from what you have. Kaya doon sa 2 bagay na to sila nagsimula, nag-umpisa sila sa maliit at ngayon sobrang successful na ng company nila.
At yung company nila na yon, nanganak pa ng mga bagong company at ng mga bagong company. Dahil lang inumpisahan nila sa pre-sale at start from what you have. Kaya ngayon narinig mo na ito, pwede mo na itong gamitin ngayon mismo. Naniniwala ako na lahat tayo ay may kakayanang makapag-isip at makapag-umpisa ng sariling negosyo. Ang kalaban kasi natin dito ay takot na baka magkamali tayo. Ano naman ngayon? Kung magkamali tayo, ang mahalaga, natuto tayo. Sabi nila, ang buhay dati ay simple lang. Pero ngayon, kailangan natin magsumikap para sa mga mahal natin sa buhay. Lahat ng madali ay nag-umpisang mahirap. Kaya ikaw, kung nahihirapan ka man ngayon, labanan natin yan. Darating yung araw, nagiginhawa din ang ating buhay. Huwag tayo mainip, kasi ang mainip, talo.